13 up to 20 sa wikang Tagalog, King James Version. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay nagbuugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat na ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, ay kayo'y mapapalad kung inyong gawin. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyo ang lahat ng nalalaman ko. Ang aking mga hinirang ay repeat, hindi ko sinasalita tungkol sa inyo lahat. Nalalaman ko ang aking mga hirang. Ngunit, upang matupad ang kasulatan, at ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bagong mangyari upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man sa sinugo ko ay ako ang tinanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. At tayo po ngayon ay lilipat dito sa Luke chapter 12. Sabi po niya sa 40. Sabi niya sa 43, 44. Ganito ang nasusulat. Mapalad ang alipin yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pagkakatiwala ang lahat ng pag-aari. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, dakilang Diyos, salamat sa dakilang papuri tinanggap mo. Salamat sa iyong pakayag, sa iyong lingkod, nagsalita ka sa amin ngayon sa pamagitan ng iyong propeta. Mapalad kami, Ama. Ang Diyos ay sumasa amin, nagsasalita, natupad ang kasulatan. Sadyang ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang mga hirang na malapit sa kanya, sa mga propeta. Purihin ka, Ama. Nagagalak kami sapagkat tinuruan mo kami kung paano maging perfect ang church. Dahil sa iyo, narito kami. Muli namin ipangangaral ang katotohanan sapagkat makapangyarihan ng iyong salita. Ang salita ay Diyos. Salamat, Ama. Sinabi niyo po kanina, makikinig ako, makikinig kayo, Ama, Panginoon Jesus at Banal na Espiritu. Napakapalad ko. Sino ako na iyong sinugo? Sino ako upang iyong katagpuin mula sa wala? Ngayong ginawa mong iyong dakilang mga ngaral. Kaya, Ama, nagagalak ako. Ikaw ay nanonood sa akin at nakikinig. At kung ano man ang kakulangan ko, ikaw ang aking kaganapan. Yang tulong mo ay sumaakin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ang Diyos ay dakila. Amen. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay papaksayin natin sa paksang katiwalang tapat. Faithful servant, katiwalang tapat. Habang ako'y nagsasalita, isipin niyo, kayo rin ay tapat. Ang kailangan ng Ama ng Panginoong Jesus ay tapat na Kristiyano, hindi easy-easing Kristiyano. Nalalaman natin ang mga easy-easing Kristiyano, yung walang puso na makinig. Lumulutan ang kanyang isip habang nasa church, hindi ang pinalulutan ni Lord. Kaya utos ko, sa loob ng 1 taon na hindi nyo naunawaan ang aral, may problema. Pero ako'y naniniwala, lahat tayo maunawaan natin ang kanyang salita. At kung naunawaan natin, gawin natin. Sabi po ng Panginoon dito sa ating scripture, beginning verse 30, sinabi na dito na sinabi niya sa 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Wala nang iba, ako nga. Sabi ni Lord. At sinabi pa niya na kung ako nga na Panginoon at Guro,
ay hinugasan ng inyong mga paa. Kayo naman ay marapat ding magugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang Panginoon ay Panginoon ng buong mundo, Panginoon ng langit at lupa. Siya ay anak ng Diyos at siya rin naman ay Diyos. Walang ibang nagkatawang tao kundi ang Panginoon Yesus. Bakit nga ba siya nagkatawang tao? Kasi lahat tayo before, makasalanan tayo. At walang ligtas isa man. Walang ligtas isa man. Lahat nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Lahat. Walang reliyon na nagliligtas. Wala. Isa man. Iisang tagapagligtas, ang pangalan niya ay the Son of the Living God. Jesus, the Son of the Living God. Wala nang iba. Siya lamang ang tagapagligtas. Sa silong ng langit, walang ibinigay sukat ikaligtas ng tao, kundi ang kanyang pangalan. Wala. Walang taong nagliligtas. Siya lamang. Amen. Walang relihiyon na nagliligtas. Siya lamang. Kaya, napakapalad natin. Pinadala niya ang kanyang buktong na anak. Tinawag siyang anak sapagkat yun ang kanyang anak talaga. Pero, isa sa pagiging Diyos. They are 3 persons in one God. Kaya ang Diyos ay 3 persona. Kaya sabi ng Lord, nung likhain niya ang mundo, likhain natin ang mundo. Sinong kausap niya? Si Lord. The Holy Spirit. Amen. Lilikha nila. Kaya ngayon, narito tayo mga kapatid. Walang ibang Panginoon kundi si Jesus. Habang tinataas natin si Jesus, pinaniniwalaan ang kanyang salita, nagagalak ang Ama. Sapagkat walang salita si Jesus na hindi galing sa Ama. Lahat ng ito galing sa Ama. Kapag ginalang mo si Jesus, pinaniwalaan mo siya, pinaniwalaan mo ang Ama. Kapag pinuri mo ang Panginoong Yesus, pinuri mo ang Ama. Kapag sinunod mo ang salita ni Jesus, sinunod mo ang salita ng Ama. Halimbawa, sinabi ni Lord, walang buhay maliban sa akin. Ako ang buhay na pagkauli. Ako ang buhay na walang hanggan. Ito'y dulot ng Ama, binigay niya sa Kanya at binigay sa atin. At sino mang manalig sa akin, hindi na mamamatay, kundi mabubuhay magpakailanman. Hindi ito galing kay Jesus, kundi sa Ama. Lahat ko sinasalita, sabi niya, ay galing sa Ama. Wala akong sinasalita na di galing sa Kanya. Amen? Iisa kasi sila yun. Mga iniibig, napakaganda ng ating aralin ngayon. Kung ako nga ng Panginoong Guro ay naghugas ng iyong mga paa, kayo naman ay marapat din maghugasan ng inyong mga paa sa isa't isa. Mga iniibig, at ito'y ginawa ni Lord sa kanyang mga apostol. Eh di, Pastor, hugasin mo rin ang aming mga paa. Pwede. Literal. Pero ang spiritual nito, kapatid, yung maghugasan ng inyong paa, kayo, maglingkuran. Ang ibig sabihin, tayo maglilingkuran. Habang tayo naglilingkod kay Lord, tayo rin ay naglilingkuran. Halimbawa, hindi mo nakita yung kapatid na nag-attend. Isipin mo, ano kaya ang nangyari sa kapatid ko? Dalawin nga namin siya. Esawan? Sinong wala ngayon? Okay. Ano ang sasabihin nyo ngayon? Wala kaming panahon, Pastor. Meron. Yan. Nawa, masaktan ang puso ng matagal nang nag-worship pero nauhuli pa sa pananampalataya. Nauhuli sa paglilingkod. Kasi hindi ginagawang hindi pinangangalagaan yung pagiging Panginoon ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, maglingkuran tayo. Halimbawa, may kapatid kang mahina dyan, puntahan mo. Itong kapatid na ito, si Joan, bago siya, tatawagin na kitang kapatid. Sapagkat alam ko na mahal mo si Lord. Amen. Mahal ka niya, kaya narito ka. Ang kapatid na diba na mag-aalaga sa iyo pagkatapos. Kasi bunga ka niya. Mga iniibig, balik tayo sa ating aralin. Sabi po niya, maghugasan kayo ng paa. Alalahanin mo yung kapatid mo, yung katabi mo pag wala at hindi na nag-attend, malungkot ka. Puntahan mo, magbigay ka ng panahon para sa kanya, i-share mo sa kanya yung kalakasan. Amen? Kaya dapat niyong, basahin niyo ang 1 Timothy, hanggang sa mga sulat ni Apostol Juan, pagpapalakas ang mga yan. Matuto kayong magbasa noon para lalakas ang mga kapatiran. At dapat niyong matutuan yung kantang
be strong and take courage. Amen? Do not fear nor be dismayed, for the Lord will go before you, and this light will show the way. Mamaya na yan. Magko-concert ako mamaya. Meron lang po yun. Mga iniibig ko, totoo naman talaga yun. Kailangan yung encouragement palagi nasa atin. Sa gayon pagdating ni Lord, nan yung bunga natin, kasama natin silang kukunin ng Panginoon, kasama-sama tayo upang mabuhay sa Kanyang kaharian magpakailanman. Napakasarap, hindi ba? Narito si Ama, niyakap niya ako. Narito ang Panginoon, niyakap niya ako. Narito siya talaga. Purihin ng Diyos na ating Panginoon at ituloy po natin. Sapagkat kapag tayo po ay nagpapalakasan, tunay nga anak ka ng Diyos. Hindi ba napakasakit? Masakit ang kapatid mo ay na-backslide. Masakit sa kapatid mo, masakit sa iyo na ang kapatid mo hindi Kristiyano namatay. 100% siya ay nasa impyerno. Hindi naman po totoo yung ginagawa ng ibang mga preacher na mga priest na pagka namatay ang tao, kahit killer siya, namatay siya, kahit magnanakaw pa yan ng mga politika dahil malakas magbigay, ligtas siya, babasbasan niya. Malakas naman magbigay sa amin yan kahit galang sa DPWH, malakas naman magbigay, ligtas yan. Kasinungalingan. Babasbasan ka ng holy water, maliligtas ka, mabibless ka. Hindi. Kailanman walang visa, anumang power ng bagaman wala naman totoong power ng tubig na yon, ay kahit ano pang gawin mo, pag ang tao ay namatay na, nadesisyonan na, kung siya ay killer, kung siya magnanakaw, kung siya masama, 100% pagkamatay, tuloy na sa impyerno yung kanyang kaluluwa. Are you with me? Kaya kapatid ko, binigay ng Ama, dahil ang Ama pag-ibig, ayaw niyang ang lahat ay mapahama. Masakit sa atin ang ating mga kapatid mamatay na hindi born again. Dahil ang katotohanan, ang kaligtasan ay sinulat ng Panginoon, sinalita niya. Doon sa isang inalimbawa natin, yung isang taong lumapit kay Lord, ang pangalan niya ay Nicodemo. Sinabi niya, paano akong isisilang? Kailangan mo may silang na maguli, sabi niya, para maligtas ka. Paano kung isisilang na maguli ng aking ina? Ako'y papasok sa kanya, sinapupunan at hiluwa uli. Nicodemo, tagapagturo ka, hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Maliban ang isang tao ipanganak na muli, hindi siya pag-aari ng Diyos. Maliban na siya ipanganak sa Espiritu at tubig at Espiritu, hindi siya pag-aari ng Diyos. Kaya sabi niya, Nicodemo, you must be born again. Unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Malinaw po yun. In verse 7 ng John 3, you must be born again. Mandatory teaching po yun. You must be born again. Mga nakikinig, ito po yung kanya sinabi, walang magliligtas na religion. Pakinggan po ang salita ng Diyos, utos ni Jesus, you must be born again. Sino ka man, kailangan mo ma-born again. Ito ang kanyang salita. Sa gayon, pag na-born again ka, tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay makakatawag na Ama ko at Diyos ko. Hindi ka na alipin ang kasalanan, kundi anak. Bilang anak, sabi niya, ikaw ay tagapagmana ng sangkalangitan dito sa lupa at sa sangkalangitan. Nakuha natin yun. Sinabi niya sa Galatians, sinabi niya, ang tumanggap kay Jesus naging anak ng Diyos. Kaya ako'y nagtataka kumisan sa mga Kristiyano. May naririnig ako, minsan napapanood ko rin sa YouTube o Facebook, nagsishare sila. Mga preacher, sabi niya, alam niyo si God! Sinasabi ko sa iyo, okay yan, mapagmahal yan, kaya kahit magkasala ka, nandiyan yung kanyang anak. Ibang magmahal si God eh. Ako po, yung aking espiritu, nagagalit. Bakit? Ito sinabi niya, ako pag nananalangin ko, God, nagtitiwala ako sa iyo. Yung taong yun, 100% hindi siya kilala ng Diyos. Kahit pastor siya, hindi sila magkakilala ng Diyos. Hindi. Wala siyang galang
Wala silang personal na relasyon. Kasi, pag tinanggap mo si Lord, magiging anak ka ng Diyos. Amen? At makakatawag ka ng Abba, Father. Hindi ka anak, hindi ka na anak ng alipin, kundi anak ng Diyos. Hindi ka na anak ni Satanas, anak ka ng Diyos. At anong tawag mo sa iyong ama? Ngayon, kapatid ko, pag ang anak mo pare, si Brother Marvin, Mario, anong gagawin ko? Anong gagawin pare sa kanya? Mario, halika nga. O Mario, alin ang dididirect ko? Anong didiliver ko? Anong gagawin ko rito? Hindi mo pa babatukan. Wala kang modo. Tinawag mo kung, ano kita? Anak kita. Ano mo ako? Ama. Ano tawag mo sa akin? Ama. Father. Amen. Ba, brother, nakatingin ka sa akin. Yung anak mong pangalan, sasabihin niya sa iyo, Arman, bigyan mo ako ng mana. Arman, nasusulat, bigay mo sa akin yung mana ko. Ano sasabihin mo sa kanya, brad? Walang modo. Ganun na maraming mga ngaral, maraming Kristiyano, dahil hindi alam ang katotohanan, walang paggalang sa Diyos. Si Papa Jesus, ang sabi nila, ito'y kasinungalingan. Kabulaanan, kailanman hindi naging ama si Jesus. Mayroon tayong ama, yung nagsalita kanina sa propeta, yun ang ama ng Diyos. Si Jesus, may ama siya. Kaya na siya nananalangin, Ama ko, habang ako'y papunta sa iyo, yung binigay mo sa akin, huwag mo silang pabayaan, iningatan ko sila. Kung saan ako, ibig ko, Ama, sila'y tutuon sa sangkalimitan, kung saan ako. Yan ang dalangin niya, Ama ko. Pagkatapos tawagin mo, si Jesus nga, tumawag siya, Ama. Ikaw na preacher na mayabang, tawagin mo, God. Unbeliever, yung taong may. Marami pong ganyan. Hindi ginagalang ang ating Diyos Ama. Pero sa taong ito, pinupuri natin siya, pinararangalan sapagkat siya'y dakilan. Siyang lumikha ng langit at lupa. Lahat ng bagay, lahat ng kinabubuhay natin, gawa ng Ama. In 7 days, o in 6 days, ginawa niya ang langit at lupa. Ginawa niya lahat ng yan, pati minerals, lahat ng gugulayan, lahat ng kinabubuhay natin. Likha ng Diyos. Ang tubig, likha ng Diyos na ating Ama. Pagkatapos, wala kang galang sa Kanya. Kapatid ko, kagarang-galang ang Diyos. Siyang lumikha ng langit at lupa. Kagarang-galang ang Diyos na ating Ama. Amen? Wala siyang kasing dakilan. Wala siyang kasing kapangyarihan. Kaya pag nag-press ako, sabi ko, Father, you are the Creator. You created the heaven and earth. Everything in this earth created by your mighty hand. Ganun, kinikilala yung gawa ng Panginoon. Linikha mo kami upang kami mabuhay ayon sa iyong wangis o sa iyong kalooban. Linikha mo kami sa iyong wangis upang mabuhay kami sa kaginawahan, hindi sa kahirapan. Ayaw ni Lord ang anak niyang mahal na sumusunod sa kanya naghihirap. Kaya gusto ni Lord lahat tayo masagana. Amen. Lamang sundin ang kanyang salita. Kilalanin siya maigi. Ngayon, mga iniibig, ang sabi niya rito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Si Lord, pinakain niya ang kanyang mga alagad. Pinagliguran niya ang kanyang mga alagad. Sa komunyon, pinagpipiraso yung tinapay, binigay sa mga alagad. Pag walang makain yung kanyang mga alagad, bumababa siya mula sa langit. Pagkatapos na siya'y nabuhay na mabuli, pinupuntahan niya yung kanyang mga alagad na wala. Pag nagpupulong ang kanyang mga alagad, bigla siyang darating. Ilang beses na nagkatawang tao ang Diyos, at ito hindi alam na marami. Pero maraming beses siyang nagkakatawang tao. Bumababa siya rito, kumakain, kinakamayan ang kanyang mga alagad. Nabuhay na siya na maguli niyan. Hindi ba? Nang siya'y nabuhay na maguli, pagkatapos ng ilang panahon, bumaba siya sa kwarto kung saan nagtitipon ng mga alagad at tinawakan niya yung kamay ni Thomas sapagkat ang sabi niya, Thomas, akin na yung kamay mo. Hinawakan niya bilang tao. Ipinasok niya dito sa butas ng kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Ngayon, mga iniibig ko,
abot mo sa akin ang iyong kamay. Pwede nahawakan niya bilang tao. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala ka ba sa akin? Dahil nawakan ko ang kamay. Kasi hindi siya naniwala na ang Panginoon gumagawa sa kanyang mga alagad. Bumaba sa mga alagad, nakasara mga pinto, nandun siya bigla sa loob. Wala man nabuksan. And then, wala si Thomas. Hindi siya naniwala sa sinabi ng mga alagad. And then, ilang araw, nandun si Thomas, biglang dumating si Lord. Alam mo, si Thomas lang. Isipin mo, dahil sa isang tao na hindi naniwala, biglang dumating si Lord upang patunayan siya buhay. Wala silang makain, pinuntahan sa karagatan, walang huli, pinuntahan sila. Humihingi ng pagkain si Lord. Sabi niya, wala pong makain, wala kaming huli. O sige, maghulog kayo ng madaling salita. Nakahuli sila ng napunong mga bangka. Pagdating nila sa doon, ay nandun, nagihaw na ng isda si Lord. Pinakain sila. Ganun kagaling si Lord. Ganun siya katapat sa kanyang mga alagad. Ibig niya, bakit niya ginagawa ito mga kapatid ko? Ngayon tayo ang kanyang mga alagad. Magmahalan tayo, magsilbihan tayo, tingnan natin yung nangangailangan, tulungan natin. Amen? Tulungan natin, kapatid ko, lalo na ang kanyang ministry, patuloy natin tulungan. Ito ang ibig ni Lord. Magtulungan tayo, magugasan ng kamay kung kinakailangan. Minsan, pagka ito yung mga ngaral na, uhugasan ko ang inyong paa. Kahit hindi ka na, huwag mo hugasan sa kuwan. Gusto ko yung maamoy ko bawa ng paa mo. Totoo ito. Pero, pagkamat ginawa ni Lord, literally, hinugasan sila, pwede kong gawin ngayon. Pwede. Kasi sinabi niya, kung ito'y ginawa ko sa inyo, gawin nyo. Pero yung spiritual, meaning noon, magsilbihan tayo. Yung literal, talagang literal yun. Ginagawa, sabi ni Lord dito. Hindi pwedeng iwala yun, kung ibig kong gawin. Pero magsilbihan tayo bilang magkakapatid. Magsipagbunga tayo, yung bunga mo, pag wala, pasyanan mo, palakasin mo. Sayang eh. Kasi pagdating sa impyerno, makikita mo dito, aking titignan sandali dito sa Isaiah. Alam mo, iiyak ka kapatid ko. Sa 66 ng Isaiah, tingnan natin. Iiyak ka pagka ang magulang mo hindi na born again. Iiyak ka. Ang mga kapatid mo hindi na born again, makikita mo sila sa impyerno. Pagdating ng panahon, pag nasa langit na tayo, sasamba tayo kay Lord. And then, sa dulo, pinakahuli ng Isaiah 66, pagdating doon, pagkatapos natin nag-worship kay Father God at kay Lord Jesus, ilalabas tayo, dadalhin sa impyerno. Makikita mo yung mga mahal mo sa buhay. Umiiyak sila. Inuhod sila, inaapoy sila na hindi namamatay. Nasabi niya dito, Isaiah 66:22, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa ay aking lilikhain, ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, kasi magkikreate pa siya ng bagong lupa. Kasi ang lupang ito marami eh. Ito'y tinapakan ng Satanas. Ang langit, may bakas si Satanas, bagamat malinis doon, pero tumira si Satanas doon. At ayaw ni Lord doon ay may marami. Kaya may rejection eh. Ayon sa Luke 30. Mga iniibig, darating ang panahon, lilikhain ni Lord, tutunawin ni Lord ang mundong ito, tutunawin ang langit at lupa, magkikreate siya ng bago. Tayong mga tunay na ligtas ang tatakan doon. Yung bakas ni Satanas kasamang matutunaw ng lumang langit. At ang masamang lupang ito ay nandito, maraming bakas si Satanas. At ayaw niyang tayo manatiling manatumahan dito sa maraming mundo. Kaya darating ang panahon, magkikreate siya ng langit at bagong langit at lupa, tutunawin niya ito. Mawawala ang mga ito kasama ang mga makasalanan, tuloy-tuloy sa impyerno. Tuloy natin ang ating binabasa.
Sapagkat kung paano ang bagong langit at ang bagong lupa ay aking nilikha ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon, mananatili ang inyong laki at ang inyong pangalan. Wow! Mananatili yung lupa at langit. At nandun tayo mananatili kung paano langit at lupa. Amen? Hindi na mabubura ang ating kaligtasan. Hindi na tayo. Wala na tayong problema at suliranin. Kasama na natin si Lord, si Father God, at saka si Lord Jesus. Nabubuhay tayo kung saan wala nang sakit. Kung saan walang problema. Kung saan wala nang namamatay. Kung saan walang dumi. Sapagkat walang espado doon. Ang daan doon ay ginto at pila. Wow! Wala na tayong kamatayan. Heavenly body na tayo. Kung paano si Lord mananatili magpakailanman, ganun tayo mananatili. Happy tayo. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Pagka po naramdaman niyo, dapat palakpakan si Lord sa kanyang kabutihan doon. Amen? Na may kagalakan. Kaya, ituloy po natin. Sabi niya sa 23, mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Itong sabat po napalitan na ngayon ng Sunday. Mula nung nabuhay na maguli si Jesus sa pagkamatay, ay maagang-maaga Sunday yon. Mula noon, nag-worship ang mga Kristiyano Sunday. Kasi sa ibang talata, inabolis na ni Lord ang Sabbath day. Kung paano anya na hindi na niya kinalugdan ang dugo ng toro na inihain sa kanya para sa kasalanan ng tao. Ganon din ang araw ng Sabat, kinabuotan ng Diyos. Kaya ngayon, linggunan. In-explain ko po kasi nandito pa yung Sabat. Ngayon, kapatid ko, 24, at sila'y magsisilabas, magsisitigin sa mga bangkay ng mga taong nagsisilangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Bakit sila nagiging kayamutan? Siyempre, mandidiri ka sa uhod. Mabaho. Bangkay, tinawag niyang bangkay kasi nga sila'y namatay. Dito, namatay sila, literally. Pero doon, tinawag na patay sila dahil namatay sila dito. Pero yung kaluluwa nila, binigyan ng langit o body o katawan na panlangit at hindi yun naagnas. Kinakagat ng ahas na nandoon, na design sa apoy ng mga iba't ibang uri ng hayop, kumakagat, mainit, inuuhod, isipin mo, uhod, hindi namamatay. Umihiyaw sila sa sakit. Pero hindi na sila narinig ng Panginoon. Pero gayon pa man, para hindi mo na maala-ala yung mahal mong napahamak, papasyalan ka. At tayo na naniwala na hindi tayo na naniwala na mabubuhay tayo forever. And then, papasyal tayo doon. Ipakikita yung matigas na ulo na yung kamag-anak, mga anak o tatay na walang hilig sa Diyos, na ating Ama at Panginoon Jesus. Mga iniibig, ipakikita sila. Sabi niya rito, makikita mo sila, inuubod. At ikaw ay mayayamot. Bakit ginawa ni Lord John? Kasi, pag hindi binigay ni Lord sa puso't damdamin natin ang mayamot sa kanila, forever naaalala mo sila. Pag naaalala mo, masakit. Di ba? Yung anak mo, yung tatay mo, yung mahal mong anak, nandoon, yung mahal mong asawa, nandoon. Paano ka makapag-worship kay Lord? Ang gagawin ni Lord, mayayamot ka sa kanila, at sa oras na iyon, hindi mo na sila maalaala. Kasalanan mo yan. Diyan ka. Yan. And then, wala na. Hindi mo na maalala kasi pinatigas na ni Lord ang iyong puso't damdamin, sinara na ukol doon sa mga nasa impyerno. Ginawa ni Lord yun para may pakita sa iyo ang kanyang salita ay katotohanan. May impyerno. Pinrove ni Father God na may impyerno. And then, sasara na sa iyong puso yan. Para hindi mo na sila maalala. Para wala ka nang alalahanin
kundi ang pagsamba sa Diyos at pagpupuri. Amen? Ang pagpaparangal sa Kanya. Amen? Hallelujah! And God is great. Hindi yung Diyos natin naman. Ngayon, babalik po tayo sa ating scripture. Sinabi niya dito ang mga iniibig na doon sa verse 16. Ituloy natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Maliwanag ito. Talagang ang Panginoon naglalagay ng pinuno. Kailanman hindi pwedeng maging kapantay yung alipin sa boss. Kahapon na pang ako'y may kausap na tao, matanda na, at batang korte sa akin. Sabi niya sa trabaho ko, patay-patay lang ang turing ko sa mga tauhan ko. Hindi ako higit sa kanila, sabi. Hindi yung kumpanya nito, kasosyo sila. Hindi, akin lang, pero pantay kayo. Kung uutusan ka ng alipin mong ito, susunod ka ba? Oo, susunod ako. Ay wala kang alam. Hindi mo alam ang paggawa ng pinagpala ka ng Diyos, pinigyan ka ng kumpanya, tapos sasabihin mo, pantay-pantay kayo. Saan mo natutuwan yan? Alam mo ba kahit saan, kumpanya, batas, may pinuno, ikaw lang ang narinig kong ganyan. Ginawa kang pinuno ng Diyos, binigyan ka ng kumpanya, hindi mo nalalaman ang iyong sinasalita, hindi mo alam ang ginawa ng Diyos sa iyo bilang isang pinuno. Wala kang alam. Kapatid, forever, tuhaka. Kaya hindi ka aangat. Kasi, tingnan mo yung tao mo, yung mga tao mo, nagsasalita, nagmumura. Lahat po nagmumura, tinawag ko. Kasi po, nagbabaho sila ng poso. Yung munti natin lote doon, pinalagyan ko ng poso. Ngayon, tinawag ko, halika nga, mapagmura ka. Kanina pa kita naririnig, mura ka ng mura. Ang lutong ng mura mo, kahit babata mo, 19 years old, na kung magmura ka, grabe ka. Alam mo ba, may satanas ka sa loob? Bakit po? Mapagmura ka eh. Masama po bang magmura? Hindi mo alam, hindi ka tinuro na magulang mo. Ganon. Kasi po nagalit ako eh. Lagi na nagmumura. Hindi maaaring hindi siya sasagot. Hindi ko siya pakakainin. Ngayon, makinig ka. Kung ano lumalabas sa bibig mo, galing sa puso. Ito po yung nakakis na natin sa ibang reliyon. Mapagmura, palasamba, palasimba, pero mapagmura. Kung anong laman ng iyong puso, sabi ni Lord, yun ang lalabas sa bibig. Pagka mapagmura ka, puso mo marumi. Kay Satanas yan. Pag ang tao mapagpuri kay Lord, hindi na nagmumura. Pag mapagpuri kay Lord, ang puso niya malinis. Pero pag kahit Kristiyano kang natulingan, kunwari, tinanggap mo si Lord. Kunwari lang. Paano kunwari? Pag tinanggap mo si Lord, pagkatapos nagmumura ka pa, umiinom ka ng alak, naninigarilyo ka, sinungaling, nagsisinungaling ka, o nagbababae ka, kapatid, hindi ka kay Lord. Ang turo ko sa iyo ngayon, kailangan mo surrender na mahigi ang iyong sarili. Pagpako ka, hindi na kapagbaybiro ang Diyos. Baka bigla kang mamatay, tuloy ka sa impyerno. Sinasabi ko ito, ang Panginoong Yesus nang siya'y nangaral, ganun siya mangaral. Hindi bine-baby yung mga tao. Wala siyang binaby sa kanyang pangangaral. Hindi ba, pag dumating yung tao, medyo palalo, ulupong. Sabi niya, sino ka? Ikaw na isang ulupong, magsasalita ng ganyan. Ang Diyos ay matuwid. Ang kanyang salita ay matuwid. Ang Panginoong Hesus ay matuwid. Ang salita niya ay katotohanan. Kaya sabi niya si Sir Joan, from the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Nagkatawang tao talaga ang salita. Ito hindi maunawaan ng marami. Kaya, nang siya nagsalita, linikha niyang mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Magkaroon ng kahoy o lupa, magkaroon ng mga bato, magkaroon ng ginto sa ilalim, magkaroon ng mga iba't ibang mineral. Di ba? Magkaroon ng karagatan. Lahat na niyan ginagawa niya. In 6 days, natapos niya. Ganun siya kapangyarihan.
Pagkatapos, hindi siya ginagalat, tinanggap si Lord. Alam niyo, kapatid ko, na bumabalik sa kasalanan? 17. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, kayo'y mapapalad kung inyong gawin. Sabi niya, happy ka, masaya ka. Gusto nila talaga happy tayo. Pag ginawa mo ito, magiging maligaya ka. Sa Tagalog, mapalad ka, sabi niya. Pero sa English, happy ka. May pagkakaibo yung mapalad. Siyempre, happy tayo pag mapalad. Amen? Ngayon, mapalad na tayo. Pag narinig mo ito, ganun pala. Happy ako. Masaya tayo kay Lord. Amen? Amen. 19. Mula ngayon, sinasalita ko sa inyo, bago mangyari upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalatayan na ako nga. Ano ba yung salitang ako nga? Brother and sister, wala nang iba. Pag sinabi ni Lord kasi, mangyayari. Amen. Paano yun? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang tumanggap ng sinuman sa sinugo ko, ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Lahat ng ito sinalita nangyari. Bakit? Walang salita ang Diyos na hindi nangyayari. Amen? Amen. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Pag sinabi niyang, may buhay kayong walang hanggan, kayo na umiibig sa akin, na gumagawa ng aking kalooban, may buhay kayong walang hanggan. At kayo aking pagpapalain. At hindi ko kayo pababayaan. Saan man kayo pupunta, lagi niyo akong kasama. Alam ko ang inyong kailangan. Pag ikaw ay tumawag sa akin, diringgin kita. Hindi kita pabayaan. May sakit ka, tawagin mo ako, nandyan ako, pagagalingin kita. Hindi mo ba alaman niya? Dahil sa akin sugat, kayo nagsigaling? Amen? Ganyan kapangyarihan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos hindi maikli upang hindi maabot ang sinuman. Kaya pag nag-i-pray ako, sabi ko, Panginoon, ang taong ito na aking pinag-pray sa iyo, napakalayo sa akin, ngunit ikaw, walang malayo sa akin, sa iyo. Sapagkat sinabi mo, lahat na abot ng iyong kamay, hindi maikli ang iyong kamay. Gumagawa ka sa taong mararapat na tumanggap ng pagpapala at kagalingan. Ginagawa ni Lord. And then, tatawag sila, Pastor, kanina, naramdaman kong magaling na ako. Ganun talaga. Walang nakapagtataka ron sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo sa Diyos. Tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Ito pa, minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kasi po, nanonood, minsan naputulan ako ng ugat sa ulo, natumba ako sa semento, naputol yung ugat ko sa ulo. After 3 days, 3 nights, namamatay na ako, natuyo yung dugo sa aking, natuyo yung dugo sa aking ulo. Ino-opera na ko, hindi ko pina-opera. And then, nung konti na lang hininga ako, kinausap ko si Lord, sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Mamamatay na ba ako? Sabi niya, sumagot sa akin, clear! Sabi niya, anak, hindi ka mamamatay. Tumayo ka. Ipakilala mo ko, sa takong ito may gagawin ako. Pagalingin mo sila sa aking pangalan. Hindi na ako nagsasalita. Naniginig ako. Konti yung hininga ko. Pero nung pagtintig ko, pinilit mo nung tumindig, kahit ganun-ganun na. Yung lakad ni Mami Magdalena, ganun. Pagdating sa gitna ng mga sakit, walo po kami na death sentence. At sabi ko, mga kapwa ko may sakit, makinig kayo natin itong Panginoon. Di nagsasalita na ako, di magaling na ako. Nagulo mga doktor. Sabi nila, nakita ko si Pastor, sabi nila, kasi alam nila, Pastor ako Ako po ay agad pinauwi kinabukasan. Sabi ng doktor, yung aking espesyalista, pauwiin niyo na si Pastor sapagkat siya pinagaling ng kanyang Diyos. Yun ang salita niya, pinagaling ng kanyang Diyos. So iba pala yung Diyos nila
at saka yung Diyos natin. Siguro yung Diyos nila yung nakapako, no? Diba? Ewan ko lang kung sino doon. May nakapakong puti eh. May nakapakong itim naman. Bahala sila. Pero ang ating Diyos ay walang larawan. Amen. Siya ay makapangyarihan. Mga iniibig, pinauuwi ako. Kaya hanggang ngayon, nagte-testimony ako. Totoo ito. Hanggang ngayon, lahat ng rayuma ko pinagaling ni Lord. Lahat ng sakit ko pinagaling ni Lord. Kaya ngayon, ang lakas ko'y gaya ng kabataan. So mga iniibig, ito yung kapangyarihan niya ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala, sabi niya. Diyos na makapangyarihan. Walang mahirap sa Kanya. Ituloy natin. Nang masabi yun ni Jesus, siya'y naglulubihanan. Yun nga, naalaman niya si Satanas. Pumasok na kay Judas. Yan. Kaya, masama si Judas talaga. Bagamat nagsisi, wala na, huli na, na-impyerno rin. 20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, at tumatanggap sa sino man nagsugo sa akin, tinatanggap at ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Mga iniibig, napakaganda nito talaga. Sa 21, sinabi ko sa inyo na ipagkakanulo ako sa inyo. So ito'y nangyari na nga. And then sa Hebrews 1, sa akin, ang sabi niya, ngunit ang sa akin na iniibig ko ang katuwiran, kaya't ang Diyos ko ay nagbuhos ng langis ng kasayahan ng higit sa mga kasayahan ko na mga ngaral. Nangyari ito mga iniibig. Doon sa Hebrews 1, tingnan po ninyo. Ang sabi ko, ang Panginoon dahil karanasan ko si Lord, kaya ang ginawa ni Lord sa akin, ako'y binuhusan niya ng langis, pinagpala niya ako ng higit sa kapwa kong mga ngaral. Sinasabi ko ito kasi ako, sinusunod ko talaga si Lord. Hebrews 1, ano sinabi niya? Sinabi na dito mga iniibig, doon sa verse 9, inibig mo ang katuwiran, kinabuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuos sa inyo ng langis kaysa ng kasayahan higit sa inyong mga kasamahan. Marahil hindi po natin nakawan ito, iulitin ko. Inibig mo ang katuwiran, kinabuutan mo ang kasamaan. Talagang nangyari ito. Kinabuutan natin ang kasamaan. Ako po, nung mag-start ako magsabi kay Lord, ibig kong lumakad kasama ko, Panginoon. Mula noon, kinabuutan ko ang kasamaan. Lahat ng kasamaan, kinabuutan ko. Lumakad tayo kasama ni Lord. May pagkakaiba kami ng kapwa ko mga ngaral, ayaw nilang ang judgment. Ayaw nilang lumakad kasama ni Lord. Mahirap daw. Lagi kasi nasa mundo. Kasi mahal nilang makamundo. Pero tayo, kinapupuotan natin ang makamundo, ang makasalanan. Amen? Kaya anong ginawa ni Lord? Iniwalay ako sa marami at ako'y binispasan ng higit ng karunungan sa kanila sa katotohanan. Kasi bakit naging katotohanan? Hindi pa sinabi ni Lord. Sinigaw ni Lord, magpakasakdal kayo. Sapagkat ang inyong ama na nasa langit ay sakdal. Kung gaano siya, ganon kayo. Pero hindi pwede yan. Yan ang kanila sagot. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng 100% sa kabanalan sapagkat nasa mundo tayo. So, ano sila ngayon? Hindi sila naging totoong 100% kay Lord. Pero ako hindi. Inibig mong katuwiran, kinabuutan mong kasamaan. Kaya ang Diyos mo ay nagbuos sa inyo ng langis ng kasayahan higit sa iyong mga kasamahan. Amen! Kaya ako'y happy sa kanila. Yes! May life forever tayo. Sa kanila ang kanilang turo, lahat mamamatay. Pero ang Biblia, hindi sinabi yun. Hindi lahat mamamatay. At ang manalig kay Lord, hindi matitikman yan. Amen! Kaya, binasbasan tayo ng Panginoon ng karunungan at paniniwala sapagkat ang salita niya katotohanan. Amen. Ito ang kanyang sinasalita. Kaya, kapatid ko, mapalad po tayo. Napakapalad natin talaga. Purihin ang Diyos sa buhay natin.
Alam nyo, itong salitang ito na aking iniaaral sa inyo, kapatid, kung itanim nyo sa puso nyo, forever yan, maging sa inyong mga anak. Kung paano pangako ni Lord, we have life forever, ganun din sa inyong mga anak. Psalms, sinabi niya, ito'y nasulat upang sa panahon darating, ganun din ang mangyayari sa inyong mga anak. Ano sinabi ng awit? Awit. Ito'y nasulat na ukol sa lahing susunod at ang bayang nanangin ay pupuri sa Panginoon. Alam niyo kapatid ko, bukod sa atin, brother and sister, may nilalalang pa si Lord na magiging perfect people. Kagaya natin. Yung lahi nating susunod, mga anak nyo, mga apo, at iba pang mga lahi na pipilihin ni Lord, maglilikha siya ng gaya natin mga sakdal. Ang salitang kasasakdalan itong iniaaral, bakit pinababatid sa atin upang ito'y ituro sa kanila hanggat sa salit-saling lahi. Sa gayon, ikaw at ako at ang ating mga lahi, sama-sama tayo na pamilya sa sangkalangitan. Kung paano sinabi ni Lord, kung saan ako, doon kayo. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Napakaganda mga iniibig. Itong verse 19, sinabi niya na sapagkat siya'y tumungo mula sa kaitaasan ng kanyang santuaryo, tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa langit. Tingnan ninyo, santuaryo. Kanina sinabi ko, pagdating natin sa langit, sasamba tayo sa Kanya. Amen? Ganito rin yung pagsamba. Pagpupuri. Maingay tayo nagpupuri pagkat siya nagsalita, isigaw ninyo ang aking kapurihan. Yan, utos ni Lord sa mga awit. Sabi niya, anong verse tayo? 20, upang dinggin ang butong hininga ng bilanggo upang kalagan niya o nangatakdang patayin. Amen? Brother and sister, tingnan ninyo. Bakit gusto ni Lord ituloy natin ang kabanalang ito at totoong pangangaral sa gayon ng mga anak natin na nakatakdang mamatay dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kawalan ng pananampalataya? Pag narinig ang salitang ito, pag sila'y na born again, hindi na sila mamamatay. Halimbawa, itong taong ito na itakdang mamatay. Dahil nakasulat, na itakda sa tao minsan mamatay pagkatapos paghuhukom. Pag ikaw ay nakatakda ka na mamatay dahil sinner ka, and then nakilala mo si Lord, dahil sa iyong magulang, dahil sa mga kapatiran, dahil sa iyong preacher, kapatid ko, tinanggap mo si Lord, wala ka na sa kamatayan. Mga inibig, napakasakit nito. Tuloy natin ang ating aralin. Buhay pa kayo. Amen. Nang ang mga bayan ay mapisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Panginoon. Amen. Lahat tayo kailangan maglingkod sa Kanya. Ito yung Kanyang sinasabi, kapatid ko. Lahat tayo kailangan magsilbi sa Kanya. Nang mga bayan ay magsipagbisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Kanya. Maraming kaharian na mabubukas ng katotohanan dahil sa atin ng katotohanan, brother Gas. Maraming Christian ngayon, pero sabi ni Lord dito, sa binasa niyo kanina sa 19 o 18, ito'y nasusulat na bukol sa lahing susunod, ang bayang nanangin ay pupuri sa Panginoon sapagkat siya'y tumungog mula sa kaitaasan sa kanyang santuaryo, tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa langit upang dinggin ang butong hininga ng bilanggo upang kalagan yaong na itakdang patayin. Nangyayari! Nangyayari, brother and sister. Ganon siya. Kaya magpatuloy po tayo, magbahagi ng magandang balita, lalo na sa pamilya natin. Are you with me? Amen. Praise the Lord. Ngayon, pupunta tayo sa 24. Dito sa 102 verse 24 ay
Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking kaarawan. Ang mga taon mo'y lampas sa mga salit-saling lahi. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw mananatili. Ikaw ay mananatili, oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magkakawakas. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mga mamalagi at ang kanilang binhi matatatag sa harap mo. Napakaganda talaga ito. Tingnan ninyo ang 24. Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking kaarawan. Ang mga taon mo'y lampas sa mga salit-saling lahi. Nung una kasi, brother and sister, nung una, sa Old Testament, isipin mo, si Matusalem, si Enoch, ano siya, 365 years kasama ng Diyos. Tingnan mo yun. Kasama ng Diyos. Ibig sabihin ng kasama ng Diyos, lumalakad siya sa kalinisan ng Diyos. Kaya pagdating niya ng 235 years o 65 years, kinuha siya ng Diyos. Hindi niya natikpan ang kamatayan. Tingnan ninyo. Mahabang buhay nila noon si Matusalem, 969 yata. Amen. Ganon sila katagal. Ngayon, tayo naman. Paano tayo, pastor? Ito, tingnan mo. Sabi niya, 19, sapagkat siya tumungo sa langit. Ay, hindi. 24 tayo. 24. Sabi niya, aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking kaarawan. Ang mga taon ko'y lampas sa mga salit-saling lahi. Di ba? Lampas sa salit-saling lahi noon. Ang haba ng buhay. Ang pakiusap ngayon ni Haring David sa kanyang prayer sa Panginoon, huwag mong kunin ang aking buhay sa kalagitnaan ng aking buhay. Ibig sabihin nun, huwag akong mamatay na maaga. Habayan mo buhay ko, gaya ng mga lumipas. Kaya sabi ng Bible, ang nangyari noon, nangyari na at mangyayari pa. Ngunit ang hinahanap ng Diyos ay ang nakaraan. Ganun sila mahaba ang buhay nung nakaraan. Utos niya, nag-pray, huwag mong kunin ang aking buhay sa kalagitnaan. Eh bakit ang daming namamatay? Kasi nga, hindi dinirinig ni Lord ang prayer na hindi matuwid. Alalahanan natin, Sister Beng, the prayer of a righteous man is powerful and very effective. Pag matuwid ka, epektibo yung prayer mo. Pag hindi ka matuwid, hindi dirinig ni Lord ang iyong dalangin. So mamamatay kang maaga, lalo na gumagawa ka ng di tama. Amen. Tahimik po kayo. Nakuha natin, inaantok na tayo. Tuloy natin, napakaganda ito. Huwag niyong iwala ito. Ulit-ulitin niyo. Papasok sa inyong puso. Mabigat na unawain, pero makukuha ninyo. Brother and sister. 25. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong kamay. Sinabi niya ito dahil makapangyarihan si Lord. Isipin mo pala, brother and sister, brother Gas, ito pa ng langit, hindi ba? Parang bola. Linagay niya yung patibayan. Naglagay siya ng tungkod. Eh, ang tanong, nasaan ba yung tungkod? Ito yung langit, nakalitaw o nakalutang. Na naglagay pala siya ng tungkod. Saan niya linagay yun? Di ko alam. Siya nakakaalam. Pero sinabi niya, linagay niya ng patibayan sa ilalim para ang lupa hindi mahulog na natiling nakalutang. Amen. Ang tanong, nasaan yung haligi? Saan nakatama? Saan tumama? Nakatayo. Ganyan kapangyarihan ng Diyos. Ganyan kapangyarihan, brother and sister. Nakakagulat talaga. Sabi niya, sila'y uuwi sa wala. Bagamat nasa lupa sila, uuwi sa wala. Ikaw ay manatili, oo, silang lahat ay maluluma.
pero ikaw mananatili ka, sabi ni Lord. Ang mundong ito, ang sabi ko ngina, tutunawin, magkikreate ng bagong langit at lupa. 7. Ngunit ikaw rin at ang mga takod mo'y hindi nagkakawakas. Diba? He is the same yesterday, today, and forever. Wala siyang pasimula, wala siyang hanggan. Siya noon, ngayon, at bukas. Walang hanggan yan. At tayo ay makakasama ng Diyos na walang hanggan. Sabi niya sa 22, nang ang mga bayan ay mapisan at ang mga kahariya upang maglingkod sa Panginoon. Amen. Maglingkod sa Panginoon. Salamat po, Ama. Nais kong banggitin sandali itong Luke 20 o ang ating teksto, Luke 12, 42, 43, 44. May isang mayamang tao makapangyarihan. Iniwan niya sa kanyang mamamahala ang kanyang sampakayan. At yung iba, sinasaktan, pinababayahan, hindi pinakakain. Sapagkat sabi niya, magtatagal pa ang Panginoon ko bago siya darating. Yung isa naman, pinakain niya ng gusto. Hindi niya pinabayaan ang kanyang sampakayan. At biglang dumating ang Panginoon, nakita ng katapatan ng tao niya. Yung hindi tapat, pinarusahan ni Lord. Yung tapat, sabi niya, ipamamahala ko sa iyo ang aking kaharian. Ang aking pag-aari. Kapatid, ito'y atin. Babasahin ko sandali bago po tayo magpuri pa. Sabi niya, kapatid ko, sa verse 42, sinabi niya, at sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang katiwalang tapat at matalino, pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sambahayan, upang sila bigyan ng kanilang pagkain sa Panginoon, sa kapanahunan. Mapalad ang alipin niya na kung dumating ang kanyang Panginoon, marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya pagkakatiwala ang lahat ng pag-aari. Lahat ng pag-aari. Ako bilang inyong pinuno, bilang inyong pastor sa lugar na ito, na inilagay ng Panginoon, nagpakatapat ako sa Kanya. Kaya ganun ang aking pananalig. Ang kayamanan ng Panginoon, mapapasa atin. Ang kayamanan ng Panginoon, dahil pinaalam ko sa inyo, mapapasa inyo. Sa atin lahat. Kanino? Doon sa tapat na alipin. At sila'y pinakain na niya. At kayo'y pinakain ko ng tamang pagkain. Masustansyang pagkain, ito ang purong salita ng Diyos. At ang kaharian at ang pag-aari ng Diyos, sabi niya, ipamamana sa akin at sa inyo. Tayo po ba'y masaya? Amen. Masaya talaga. Amen. Ito ang kanya sinabi. Kaya napakapalad natin, kapatid ko. Mapalad na mapalad tayo. Naging matapat tayo sa kanya. Kaya, patuloy kayong magpakatapat. Pamamanahin ka ng pag-aari ng Panginoon. Aalisin ka sa karupakan. Magiging mayaman tayo na walang issue. Yaman mula sa pananampalataya. Bawat hawakan ng iyong kamay, pagpapala. Yayaman at yayaman tayo. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Ang Kanya ay atin. Iniibig natin siya. Sabi po ng chapter 8 ng Proverbs, papagmamanain tayo ng kanyang pagkakari. Pupunuin ang ating ingatan yaman upang kanilang maalaman ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Amen. Amen. Kaya sabi niya, the word of the sinners laid up for the righteous. Brother and sister, be righteous, be holy, be perfect. Sapagkat tayo tagapagmana ng ating Diyos. Atin yan, kaloob ni Father God. Tumingin siya mula sa langit. Nakita niya ang kanyang mga alaga, ang kanyang mga matatapat. Anong gagawin ng Panginoon? Ipamamana sa atin ang kanyang pag-aari. Amen. Bakit? Tapat tayo. Siya'y matapat na Diyos. Wala siyang kasing tapat. Thank you, Father God. Thank you, Father God.
Dakilang Ama, dakilang Diyos. Ako po'y nagagalak. Kinamutan mo ang aking aral na galing sa iyo. Wala akong inaaral na hindi galing sa iyo. Kung paano ka, Panginoon, wala kang salita na di galing sa Ama. At ako wala akong salita na di galing sa iyo. At ang aking aral galing di sa Ama, dumaan sa iyo. Pinabatid mo sa akin, binigay ko sa iyong bayan, at sila'y naniwala. Amang banal, salamat. Kinalugdan mo ang church na ito. Pagpalain mo ang iyong bayan, Ama, na lumalakad sa iyong katuwiran. Nakikita mo, Panginoon, na hindi ko piniplis ang taong ayaw magpakatuwid. Kung kailangan ko siyang i-rebuke upang siya ay maging matuwid. Dito mo makikita yung tapat sa iyo. Kapag na-rebuke, aalis, hindi siya sa iyo. Kapag na-rebuke, inaayos niya ang kanyang sarili, tapat siya sa iyo. Panginoon, sapagkat hindi lahat naman ng nandito, sabi niya, hindi lahat na nakikinig. Ilan ako, kundi yun lamang gumagawa, tumutupad ng aking salita. Kaya kami sa dakong ito, Panginoon, ganun po ako katapat kung kailangan ko sawayin ko, sapagkat ang salita ay ginagamit sa pagsuway, sa pagsasala, sa ikatutuwid ng bayan. Ama, salamat. Natagpuan mo ang iyong lingkod ay puno ng katapatan at katotohanan. Kaya ako'y nananalig. Kung paano wala kang hanggan, lumikha ka ng bagong lupa at bagong langit. Doon kami, forever and ever and ever, kasama ka namin. Pero samantalang nandito kami sa lupa, ang hinihintay namin ang iyong pagbabalik upang kami kunin, Ama, payayamanin mo ang iyong bayan. Walang maghihirap sa kanila. Anumang problema nila ngayon, winawasakan ko, winawasak ko, at winawakasan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ikaw na espiritu ng problema at suliranin, wala kang bahagi sa sinuman sa taong ito. Wala kang bahagi. Umalis ka, demonyo ka ng problema, demonyo ng hadlang, sa pangalan ni Jesus. Inuutusan kita. Lumayas ka sa church na ito. Ito'y bayan ng Diyos. Ito'y iglesia ng Diyos. In Jesus' name. Meron kaming authority na ikaw ay aming itahon. In the name of Jesus, spirit of problems, spirit of sickness, spirit of lack of faith, I rebuke you. Get out from the people of God. Go to hell where you belong. Now, in Jesus' name. From your heavenly Father God, pinakakawalan ko sa kanila ang espiritu ng katampatan, kasagutan, kaginawahan, kagalingan, kapayapaan. Sumainyo, kapatid ko, itutulot ng Diyos Ama, Diyos na Diyos sa Espiritu Santo. Salamat po, Ama. Pinapag-ari mo na sa amin. Binigay mo na ayos sa aming teksto sapagkat kami tapat na alipin mo. Nakikita mo mga kapatiran ko na tinatawag kong iyong bayan na ating membro sa church nito. Sila'y tapat. They deserve to receive the blessing, wealth, and riches from the Father. Pagkat ito ang pangako. Salamat Ama. At maging ang mga nakikinig ngayon sa anumang kadahilanan, kung sila'y may faith, mangyayari din sa kanila ito. Ang mga kapatiran ko sa iba't ibang lugar ng bansa, sa kanila rin ang pagpapala. Muli iyo ang mataas na uri ng karangalan, kalulatihan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lahat ng pinagpala, wag nagmana ng pagpapala. Magsabi, Amen. Amen. Tayo magsabi. Magsabi tayo. God bless you all. Dakila ang ating amang Diyos. Amen. Salamat Archpas sa napakagandang aral. Kung may dagdag ko lang mga kapatid, in any organization, in any company, mga nagtatrabaho, pero ang nabibigyan lang talaga ng reward ay yung mga tapat. Sa school, halimbawa, ma-share ko lang ang aking ugali. Sa aking mga estudyante, tinitignan ko, may naka-assign na cleaners everyday, may naglilinis, pero tinitignan ko sino yung tapat sa kanilang simpleng responsibility,
And then, tinatanong ko sa mga kaklase nila sinong naglinis. Meron akong 2 estudyante na talagang kahit hindi sila cleaners, everyday, maglilinis yan. At pag uwi na ng kanilang mga kaklase, maiiwan ang 2 yan. Lilinisin nila yung classroom and then aalis na lang. Okay na po mamang umaalis. In my heart, napaka-grateful ko for having 2 pupils like them. At sa puso ko, bibigyan ko sila ng gift. Regalo, ibibigay ko sa ang ating dakilang Diyos, Ama. Naririto tayo mga kapatid, but not all are faithful. At ang gagantimpalaan lamang niya ay yung tapat. Tapat simply sa pagdako sa church. Tapat tayo na pumupunta sa church para sumamba. Tapat tayo sa ating mga kaikapu, sa ating pagkakaloob. Always in our hearts, be a faithful servant. Amen? Dahil ang tapat ay siyang mapaghihigantihan or magaganti, makaka-receive ng reward. Tayo lahat ay magsitindig, ating tanggapin ng bendisyon. Itaas ang ating mga kamay. Kung paano ang aral dakilang Diyos, Ama, tinitignan mo kung sino sa iyong mga tinawag ang tapat. Darating ka isang araw, Lord, sa hudyat ni Father God, iyong susunduin ang yun lamang tapat. Ang nanatiling tapat na naglilingkod sa iyo, sinusunod ang iyong mga salita. At iyon ang iyong susunduin upang makasama mo sa kaligayahan sa iyong kaharian sa langit. Naririto kami, Ama, na kung paano aming narinig ang aral mula sa iyo, ngayon sa aming puso ay nais naming madatnan mo kaming tapat. Tapat na naglilingkod, sumusunod sa iyong mga salita. We are here, Father God. We want to be a faithful servant. Nais namin maging matapat na lingkod mo, dakilang Diyos, aming Ama. Bayan ng Diyos, ngayon ang dakilang Diyos, Ama, naririto sa ating kalagitnaan. Kung paano kanyang sinalita, na sa bawat araw na ito, kanyang pinakahihintay, dinidinig ang ating mga papurit pagsamba, maging ang aral ng kanyang lingkod. Ngayon, sa ating muling paghiwa-hiwalay, patuloy nating tanggapin ang kanyang walang hanggang pag-iingat, pagpapala, higit ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin ngayon at magpakailanman, sapagkat ito'y dulot ng ating dakilang Diyos, Ama, ng Panginoong Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.